sisters, our reading for this coming Sunday is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke, Luke chapter 17, verses 11 to 19. Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 17, simula na lang ang 11 hanggang 19. At ganito po ang nakasaad ng ating mabuting balita sa wikang Ingles. Hango sa Lucas, Kabanata 17, simula na lang ang 11 hanggang 19. Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, "Jesus, Master, have pity on us." When he saw them, he said, "Go, show yourselves to the priests." And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner?" Then he said to him, "Rise and go. Your faith has made you well." Palakpakan natin ang Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang layo, siya'y sinalubong ng 10 bituin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw na, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila, ay sinabi niya, "Bumayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, bumalik sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpakirapan siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang tao ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan siya? Wala pang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhan ito. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumindig ka at pumayo sa iyong lakad. Pinayagan ka dahil sa iyong pananalig." Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat, buhat sa Panginoon. Thank you.
Joyce. Sige po, maupo na po kayo. Hindi ko na anong oras na dito. Kumating ako, quarter 3 sa lupaan. Simbahan ito, nakalakpak. Pero salamat sa Diyos, wala pang ilang segundo ay nakikusap sa party office na nakikusap para ay papaano ay mapagsimula na magtitipon. Amen. And bago tayo patuloy, ngayong Sabado, October 11, ang Tapang Chapters ang sponsor sa Saturday Family Appointment with Al-Shaddai sa Anvil City of 19 Open Grounds. No? At ang start ay alas 4 na hapon. Tama na Sister Rachel. For the 98 na po. Hindi na po rin. No? And then, sa dating ng Martes, October 14, yung every second Tuesday na enhancement and formation sa loob ng House of Prayer. At alam ang regular Tuesday gawain ay alas 3 sa alas 2. Hindi nagkamali ang announcement na galing sa DBSP sa DBSP WSI. And then next Wednesday, which is October 15, yung every third week na pagbibigay ng second collection para sa tatlo nating scholar na nagka-aaral ng second year sa College of Pakistan. So, by next Thursday, ay pwede na po mabigay para ay papaano ay tulong po natin sa ating mga nag-aaral sa Singapore, yung tatlo sa yung tatlo na scholar dito sa Pamanta nag-aaral yun ng second year sa Singapore. Dalawa ay DS Education at ang isa ay AD Evangelization, yung kurso tinapos namin mga preacher. And then, sa darating naman na October 24 at 31, dalawang biyernes po yun, ay ang CNSS, Catholic Life Experience Seminar. Nagaganapin saan? Sa Orsono Head Office. Probably, ang oras ay 10 o'clock ng umaga hanggang 5. At ito ay open sa lahat ng mga magagawa na hindi na nakapag-CNSS o matagal na hindi gumagawa ng CNSS pero naging worker ng gawain. Kaya ba? Hindi ko alam kung yung second part ng CNSS ay makukunin pa ng 31 o makukunin pa ng first Friday ng November. Base ko sa nakausap na slide, pag October 31, probably ano yun diskiras ng puntas. Amen. Amen po ba? So ang alaman po ang ibababa na adoption. Amen po ba? And then, sa darating din po, October 26, saktong araw ng aking ika-42 taon na mula na ako'y mga nagtiko. And speaking of 42nd birthday, sa araw din yun ay meron po basic Christian maturity ng tapat payos sa Agawinapi, sa Santa Rosa de Lima Parish,
River Center. Saan po yun? Ano niya itong River Center? Yung po yung parang underground na fully air condition na formation hall. Yung pinaganapan ng services na yun ang Pasig. Ang target po sa amin yun ay yung mga kabataan makapag-attend ng CLSS o June at July 2025 sa Taguig at sa Pasig. Amen? Kaya, tulungan po natin yung bayan ang mga kabataan ng mag-CLSS no June at July sa araw ng DCF para kahit paano ay maranas nila kung paano maranasan ang spiritual maturity na kaloob ng Espiritu ng Panginoon. Hulihin natin ang Diyos. Isang pinagpanang hapon po sa inyong lahat. At ganoon din sa mga nakapagmay sa digital platforms, sa YouTube at Facebook. Saan man daw kayo nag-grow-on, ano man ang inyong pinagkakamalahan sa mga oras na ito, may magandang bagay ang darating at nagihintay sa inyo. Now, tukayan natin ang pinakasusing talata ng Mabuting Balita. According to Luke chapter 17, verses 15 to 19, one of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner?" Then he said to him, "Rise and go. Your faith has made you well." Nang mapuna ng isang na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpakirapa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang tao ito ay Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siya? Wala kang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumindig ka at lumayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Purihin natin ang Diyos. At ang puno ng makalangin na balita na nais kong ibahagi sa inyo ay mga magkatanong ko, our gratitude to God. Ang ating pasasalamat sa Diyos. May mga kanya-kanyang pasasalamat sa buhay ng Diyos, sa kanyang kabutihang ginawa sa ating lahat. Karamihan dyan, sa halip na tayo magpasalamat, ay ibinuhos pa ang panahon nila para mag-intip sa langit. Tama o tama? Tama o tama? Tapos purihin natin siya. Kaya sa ibang video natin po binasa at ating tunghayan ang mahimalang paggaling sa 10 kataon may keto. Now, ang keto, brothers and sisters, ay isa po sanhi ng bakteryang dumapo sa katawan ng tao. Sa mata ng tao, nakakadiring tignan. Subalit sa mata ng Panginoong Diyos, hindi nakakadiring.
Pero anong sabi ng Panginoon? Doon sa 10 inuongin, bumayo kayo at ipasuri ninyo sa mga saserdote. Alam niyo po, palakad-palakad ng 10, ang may naalala nilang gumaling sila. Amen? Now, sa 10 katao ngayon, ang gumaling mula sa kemo, isa lang ang bumalik na nagpupuri at nagpasalamat sa buhay ng Diyos. Ang tao pa lang yun ay isa pa lang sa Samaritano. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Now, pinalaw ng Panginoong Jesus na parang punang-punang. Sabi niya, hindi ba 10 ang bumalik? Nasaan lang siya? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ire? Ama, ang tanong, bakit nawala ang siyam? Bakit hindi bumalik ang siyam? Bakit isang bumalik, hindi kasama ang siyam? Bakit kamo? Manawa, magpunta sila sa ibang tao. Meow, meow, meow. Amen? Now, may dalawa pong katanungan na hindi ko po pag-ilayan ito at sumilin. Kung meron akong katanungan, gaano kahalaga ang ating pasasalamat sa buhay ng Diyos? How our gratitude to God has importance. The next is, marami rin kaparanganan, gaano karaming upang ipakita ang pagpapasalamat sa Diyos. So, isa-isahin po natin itong unang tanong na ito. Gaano kahalaga ang pagpapasalamat natin sa Diyos? Una, our gratitude to God for His wonderful things He has done. Ang ating pasalamat sa Diyos sa Kanya, sa Kanyang mga kahanga-hangang bagay na Kanyang ginawa sa atin. Kaya kanina, inawit namin ang tandang lugar ng glory. Sabi mo sa pinakahuling linya ng chorus, to God be the glory for the things He has done. Amen. Now, sa madaling wika, brothers and sisters, kahanga-hangang bagay ang nagagawa ng ating Panginoon sa buhay natin. At lalo na sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, nagpasalamat ka sa Diyos dahil naka-recover ka mula sa pagkakaan lubog sa utang. Amen? Naisettle yung utang na hindi binayaran. Amen? Ang iba, utang na tinatalunan pa. Mama o tama? Para ko sigurado. Punitin natin ang buhay na Diyos. Halimbawa, si Brother Ryan America ng Taguig City, Philippines. Nagpasalamat pa rin sa Panginoon. Tanungin niyo ano malakas, bakit? Sa kabila ng bigla ang pagmanaw ng isa sa elder disciples ng gawain ito,
si Brother Rex America, pinagtatag pa rin ng Diyos. Amen? Sa kabila ng pagpanang ipapares ng biglaan, bagamat nakakalungkot ang balitang ng ating inihan ko pa rin kay Lord. Inihan ko pa rin na na ako'y makapatid sa gitna ng kalungkutan. Hindi ako umiyak dahil sa sakit ng pagkawala. Ako'y umiyak sa buhay ng Diyos. Sa kabila ng kalungkutan naranasan namin, pinatatak pa rin ako ni Yahweh El Shaddai. Totoo yun. Imagine nyo, biglang nawala sa mundo ito si aking ama, si Brother Rex. Aba, sinabay pa masulit na panahon. Bagamat binahapak ang Metro Manila noon. Pero, kung makita mo, makasigit sa bagay ng walang buhay na pagkay, kita ko, payapa pa rin ang kanyang paghintay. Walang sakit, hindi umaray, hindi naghihirap. Payapa. Malamang, bago siya tuluyan nalagot ng hininga, malamang sa kanyang espiritu, sabihin niya, Father, into your hands, I commit my spirit. Amen. Malapit sa espiritu pa lang. Winikan ng tatay ko, yung winikan ni Jesus, bago siya namatay sa krus. Ang tawag doon, sa salitang yun, the word of contentment. The word of contentment. Salita ng kasiyahan. Amen? Amen. Magaling pagtinayos sa ito o yung salita ng Jesus na ito. Ulitin natin sa tawag sa ito. Now, pangalawa, our gratitude to God for the blessings He has overflowing to us. Ang ating pasalamat sa Diyos sa mga pagpapalat na binubuhos niya sa ating lahat. Now, sa bawat misyon o natal bilang mga lingkod ng Diyos, sunod-sunod na pagpapala at biyaya ang ibinuhos ng Panginoon sa bawat isa. Halimbawa, si Sister Marisa. Sister Marisa, manggagawa ng emerald. Ngayon naglilingkod dito sa St. Andrew the Apostle Wasem Parish. Bakit kamo? Sapagkat kung malaman niya na mayroong gawain dito, dito siya tinatakbo ng tao. Amen? Kaya huwag tayong matalos-talos. Ako nga, nung pumutok ang pandemic, lahat ng gawain sa loob ng simbahan, pinatigil. Lahat ng tao nasa kanilang bahay. Bakit kamo? Anong pakiramdam ng tao nasa loob ng bahay dahil sa pandemic? Nabubugnot. Napapagot. Tanongin niyo man ang malakas, paano nalaman niyo? Ang hina. Yun din ang pakiramdam ng iyong lingkod.
Pero sa kabutihan ng Diyos, nagtyaga, hindi natitinag, at hindi sa lahat, hinintay ang tamang pagkakataon upang muling buksan ang mga gawain ni Yahweh El Shaddai. Now, the third is our gratitude to God for the unstoppable miracles He has done for everyone. Ang ating pasalamat sa Diyos sa walang humpay na mga himalang ginawa niya sa ating lahat. Kaya nga marami ang mga himala ang ginawa ng Diyos. Kagaya ng 10 itomi, mahimalang gumaling. Tayo lahat, including yours truly, ay makakatanggap ng walang humpay na himala buhat kay Yahweh El Shaddai. Amen. Sabi nga doon sa TikTok, ano ba yan? Hanggang may mo, single ko pa rin. Bakit? Nandiyan tayo. Nakuliluhin na. Alam nyo, kung may dumating man o ibigay ng Diyos na tao magpapagibo, malamang yung tao yun ang siya'y bunga ng panalangin. Iba nga doon sa inawin na nilikha ng yung mga Brother-Rex. Kay isang mabuting bunga ng panalangin. Amen? Malamang, yan din ang aawitin mo sa mga susunod. Ulitin natin si Yahweh El Shaddai. Now, there are many ways to show our gratitude to God. Para di tayo malagpasan na panasip ko. Kawawa naman. The first way is we must live according to God's will. Mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Nasa salita, kung tayo po ay nagpapasalamat kay Yahweh El Shaddai, marapat lamang talaga na tayo ay mamuhay ng tayo sa kalooban. Kaya dapat tayo masiyahan. Kaya dapat sa ating lahat ay masiyahan ang ating buhay para ang makapagpapalagay ng Diyos. Amen. Amen. Like for example, next week, MC ako sa Bagong Bayan. Bakit? 48 year ang gawain sa Bagong Bayan chapter na tayo. Bagong Bayan natin. Amen. Ang takin mo, ang Bagong Bayan chapter, ang pinakaunang chapter ng El Shaddai na sumunod sa gawain na malakihan. Imagine po, ang gawain ito nag-start 1984. Pero yung gawain sa Bagong Bayan chapter nag-start 1985. A year ago after pangalan ng El Shaddai sa pamagitan ng radyo. Amen? Purihin natin si Yahweh. Second
We must be prayerful to communicate God. Maging malasalit tayo upang makipag-ugnayan kaya siya. Kaya meron tayong ininaan sa atin ng Panginoon every day, every night. Tulad ng tinatawag na covenant prayer. May Ancient Lord's Prayer sa 91 sa Chronicles. Amen? Alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at bago mag-sign off ng DWS site. Kung hindi ako nagkamali mga alas 12 ng gabi, alas 12 ng hating gabi ng sumunod na araw. 6 a.m., 12 noon, 6 p.m., and 12 midnight of the following next day. Meron akong Angelus Lord's Prayer sa 91. Pag Easter season, ang pinaka-Angelus, Regina Ching. Tama o tama? Bawa mo siya. Pero nung pandemic, at hanggang ngayon, yung Lord's Prayer sa 91 at sa Chronica, ano na? Oras-oras na. Amen? Oras-oras ang Lord's Prayer sa 91 at sa Chronica. Maliban sa 6 a.m., 12 noon, 6 p.m., at 12 midnight of the following next day. Kung saan nauuna ang Angelus o di kaya Regina Chili pag Easter season. Ang tanong ay bakit? Kaya tunay na nakikipag-ugnayan tayo kay God Shaddai. At bukod pa sa Angelus o Regina Chili with Easter season, Lord's Prayer at Psalm 91, mayroon din tinatawag na Rosary. Meron din po tinatawag na 3 o'clock prayer. Meron din tinatawag na Chaplet of the Divine Mercy. Amen? Nakatutuwa ako. Meron tayong kapatid na nagtataluyan rin tungkol sa banal na awa ng Diyos. Alam niyo, every message, may makikita ko talaga sila, sineshare ko. Amen? Sineshare ko yung mga bawat paksa na binabahagi nila every Wednesday na alas 3. Paano? Para may makita kung gaano tayo kapagpala, kung gaano tayo napagpala ng buhay para at nakapagpala. And last but not the least, the third way is we must do it good always. Lagi tayo gumawa ng mabuti. Karamihan, hindi alam ang paggawa ng mabutihan sa kanyang mga tao na sa buhay. Ika nga sa ating nagdaang Ebanghelyo, maging masigasig sa paggawa ng mabuti. Amen? Halimbawa, after ninyong magsimba, kasama ninyong mga po, i-treat nyo sa paboritong fast food. Malamang sabihin ng bata, Bobo, kain tayo Jollibee Bobo.
Bowa, kahit tayo lang ito, bowa. Amen? Kaya ang tinatawag na doing good always. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Ang bilang pangwakas, tayo na kayo. Sa ating pasasalamat sa Diyos, di po natin siya magpapalit sa limang bagay sa event ito. Wala na tayong mas mahalaga, kundi makasama ang buhay ng Diyos. Kaya ang ating aral, magpasalamat tayo sa Panginoon. Taas ang limang kamay. Tikitan niyo yung mata at iuorin yung mga ulo at tayo'y umawit sa ating Panginoon. Mag-ibigay ko nga ng sa social media channels. Make that song as a simple prayer habang nag-iinyo sila niya sa amin ito. Magiging malulungkot sa digital platforms na ito. Alam ko, pwede na sa itong klaseng sitwasyon sa iyong buhay. I invite you to raise up your hands, close your eyes, at sundin mo po ang panalangin ito. Bigay niyo itong panalangin ito. Diyos naman makapangyarihan. Kami nagpupuri ng papasalamat sa iyong magandang loob. Kami po'y nananapit sa banal mong harapan ng may kababaang loob. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasalanan na aming nagawa sa isip, salita, at sa gawa. Kaya naman, Panginoon Isus, kami nagpapasalamat sa iyo walang tigil ng katapatan at kabutihan sa aming lahat. Kaya naman, Panginoon, salamat sa iyong mga salita na bahagin mo sa aming lahat. At ako'y nagtitiwala sa banal mong pangalan, ikaw ay aming itaas sa ngalan mo, Jesus. Diyos sa mga kapangyarihan, patuloy mong pagpalain ang lahat na nandito sa loob ng Wasay Parish nito. Pagpalain mo ang administrator ng simbahan ito
Father Ada Arellano. Patuloy niyo siyang pagpalain. Nalubihin ng mga nagtaguyod ng iyong gawain dito sa daan dito. Simula po sa coordinator hanggang sa pinakamagawang lingkod, kasama ang mga awit at mga lutong at ang mga nagsusuporta sa gawain dito sa daan dito. Maging sila naman ang high sa digital platforms na ito. Sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na tiyayang mapapala, Pilipina, sa ngalan mo, Jesus. Taas ang iyong mga daladalahan, kasama ang iyong mga prayer requests, at ang mga kalawang ng loob, at tumulong tayo sa ating buhay na Diyos. Diyos sa mga mapangyarihan na nagpapaspasan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig na may sasing panyo, at iba pang mga bagay na kanilang pinataas. Gamitin mo bilang mga sangkap upang ang sino ang mahimo ay sultan ng iyong mga tanda, himala, kapamalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyang papalit. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa mga papel ang kanilang mga kahilingan. Inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Lahat ay answered prayer. Paspasan ang kanilang mga alay handog. Inalis ang kanilang konsultangan sa executive at mga apaw. At sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, taglay po namin ang iba yung lakas at iba yung sigla na galing sa manang Panginoon. Maraming salamat, Yahweh El Shaddai. Ito po ang aming sawat dalangin kaysa na panagpitang panalangin ng aming Ina si Maria at ng lahat ng mga anghel mawalan sa langit sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at ang pagligtas ng iyong Kristo na nabuhay na dahayan kasama mo ng Espiritu Santo ay isang Diyos, magpasawalan hanggan. Everybody say Amen. Amen. Everybody say Amen. Amen. Pakibabang ang iyong mga hawak kamay. Pakibabang ang iyong mga hawak kamay. Taas ang iyong kamay na walang hawak. At malaya tayong magpupuri sa ilaw ng Diyos. Pasang kamay niyo. Pagtapos po, ito ang inyong sisigaw. Salamat sa kabutihan mo, El Shaddai. Amen. Pag-iulit po ng malakas. That's the declaration of our faith. Kaya patuloy tayo sumampalataya sa kapalaran sa Santo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Manama, and of the Holy Spirit. Amen.